Hello, magandang araw. Narito ang aking maikli at makabuluhang video presentation. My video presentation is all about Task 5, Connecting the Past with the Present, the Legacy of Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So, I'm Princess Iris M. Balibor from BSED Filipino 3B. So, before I start, here are my objectives. At the end of my video presentation, here are the things you should learn. Analyze the different forms of corruption depicted in two novels. Identify the impact on the characters in society. Show the connection between the social issues portrayed in the novels and the systemic corruption in our society. Suggest concrete solution to the problem of corruption based on the lessons learned from the novels discussed. Next is a brief introduction to Noli Me Tangere and El Filibusterismo and their significance in Philippines history. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay ang dalawang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal at ang mga ito ay itinuturing na mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kanilang malalim na epekto sa pag-iisip at pagkilos ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanya. Ang Noli Me Tangere, ito ay isang nobelang naglalaman ng mga kalupitan at kawalang katarungan ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang pangunahing tauhan nga nito ay si Crisostomo Ibarra, isang binata na nag-aaral sa Europa at sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, nakita niya ang kahirapan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Nakita rin niya ang pang-aabuso ng mga praile at ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Ang mga karanasan ni Ibarra sa nobela ay nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. Ang El Filibusterismo naman, ito ay ang sumunod na nobela ng Noli Me Tangere at naglalarawan ng pag-usbong ng revolusyon sa Pilipinas. Ang pangunahing tauhan ng nobela ay si Simon na dating si Crisostomo Ibarra. Si Simon ay naging isang mapaghiganti na tao dahil sa kahirapan at kawalang katarungan na naranasan niya sa Noli Me Tangere. Sa El Filibusterismo, nagplano si Simon na maghiganti sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pag-udyok ng isang revolusyon. Kaya ang dalawang nobelang ito ni Rizal ay may malaking epekto sa kasaysayan ng Pilipinas. Unang-una, namulat ang mga Pilipino sa mga kalupitan at kawalang katarungan ng mga Espanyol. Nagbigay ito ng inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang mga nobelan ding ito ang nagpalakas ng nasyonalismo sa Pilipinas. Nagbigay ito ng pagkakilanlan sa mga Pilipino at nag-udyok sa kanila na makiisa para sa kanilang karapatan. Kaya masasabi natin na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. So, a response to corruption in the Philippines. Ito naman yung isang issue na nakikita ko na nakapaloob sa dalawang nobela ni Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang issue ng corruption na nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan at nararanasan pa rin ng mga Pilipino sa panahon ngayon. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, ang mga Pilipino ay nakaranas ng pang-aabuso at kawalang katarungan mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang mga Espanyol ay nagpatupad ng isang sistema ng korupsyon kung saan ang mga opisyal ay nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Ang ganitong sistema ng korupsyon na nabanggit sa nobela ay nagpatuloy pa rin kahit nakamit na ng Pilipinas ang kalayaan. Sa Pilipinas, maging sa ngayon, ang kakulangan ng transparency at accountability sa pamahalaan ay isa sa mga pangunahing dahilan ng korupsyon.
Ang mga opisyal na nagkakasala ay hindi pinapanagot, kaya ito ang nagbigay sa kanila na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon ay madalas na nakakalusot sa batas dahil sa kanilang koneksyon sa mga may makapangyarihang tao. Ang korupsyon ay isang malalang isyu na nagpapahirap sa Pilipinas mula pa noon at hanggang sa ngayon. Sa panahon ngayon ay may mga korupsyon na nagaganap at dito sa Pilipinas tulad ng pork barrel scam, pagdanakaw ng pondo ng bayan, vote buying, pagbibigay ng pera sa mga botante sa panahon ng halalan para makuha ng isang politiko ang kanilang boto. Bribery, yung nagbibigay ng pira sa isang opisyal ng gobyerno upang makuha ang kanilang pabor. Diba nangyayari po yan? Kamakailan lang ay nagkagulo ang Senado dahil sa mga isyong ganyan. Sa No Limit ang Hirin naman at El Filibusterismo, here are example of corrupt characters, those who worship wealth, victims of corruption, and those who fight corruption in the novels. Ang mga tauhan at sitwasyon sa No Limit ang Hiri at El Filibusterismo ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng korupsyon na laganap sa lipunan noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang mga halimbawa ng korupsyon na makikita sa mga nobela ay may kaugnay pa rin sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Tulad ni Padre Damaso, sa No Limit ang Hiri, ang kanyang paggamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang at maihahalin tulad natin siya sa mga korap na opisyal sa kasalukuyan. Tulad nung nabanggit ko kanina, may mga opisyal talaga na nag-aabuso sa kanilang posisyon para sa personal na yaman at nagbibigay sila ng pabor sa kanilang mga kaalyado at itinatago nila ang kanilang mga katiwalian na nagaganap. Si Kapitan Tiago naman, isa rin siyang karakter sa No Limit ang Hiri, nagiging sunod-sunuran siya sa mga Espanyol at ang pagpapabaya niya sa kanyang mga kapwa Pilipino ay naihalin tulad natin sa mga taong sumasamba sa mga mayayaman at makapangyarihan na ito rin ay nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Isa sa mga halimbawa nito ay yung mga taong nagiging sunod-sunuran sa mga mayayaman kahit mali na yung mga pinapagawa sa kanila ay sinusunod pa rin nila dahil nga ito ay sa pansarili nilang kapakanan. Maaari kasi silang sinusuhulan ng pera o napoprotektahan sila. Kaya naging sunod-sunuran sila. Si Sisa naman, isa ring karakter sa No Limit ang Hiri, siya ay nagdurusa dahil sa pang-aabuso ng otoridad. May hahalin tulad natin siya sa mga biktima ng kawalan ng hustisya sa kasalukuyan. Tulad sa mga nangyayari ngayon, naririnig natin sa mga balita na ang mga mahihirap ay hindi nakakakuha ng sapat na serbisyo mula sa gobyerno. Ang mga biktima ng karahasan ay hindi nakakamit ng hustisya at ang iba ay hindi nakakakuha ng proteksyon mula sa mga abusadong opisyal. Si Elias naman sa El Filibusterismo, ang kanyang paghihimagsik laban sa pang-aapi at katiwalian ay maihahalin tulad natin sa mga aktivista at mamamayan na lumalaban sa korupsyon ngayon sa kasalukuyan nating panahon. Tulad po yung mga nagrarally, nagpapahayag sila sa kanilang mga hinaing laban sa katiwalian at nagnanais silang baguhin ang sistema. At si Simon, isa ring pangunahing karakter sa El Filibusterismo, ang kanyang pagbabalak ng paghihimagsik ay dahil nga sa patuloy na katiwalian. At maihahalin tulad naman natin siya sa mga taong nagiging desperado na dahil sa kawalan ng pag-asa sa panahon natin ngayon. May mga taong ganun na ang nangyayari.
tulad ng mga taong nagiging kriminal dahil sa kahirapan, mga taong sumasapi na sa mga rebelde dahil sa kawalan ng hustisya. Kaya ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na isyu na makikita natin sa nobela at nararanasan natin sa kasalukuyan. Mahalaga talaga na magkaroon ng kamalayan sa mga uri ng korupsyon at ang mga epekto nito sa ating bansa. Next is, narito naman ang isang halimbawa ng paghahambing ng korupsyon sa no limitang here at el filibusterismo at sa kasalukuyang panahon. Isang halimbawa ng anyo ng korupsyon ay ang pag-aabuso ng kapangyarihan. Sa no limitang here, ang mga praile ay may malaking kapangyarihan at ginagamit nila ito para sa kanilang sariling kapakanan. Tulad nga ni Padre Damaso, inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan para mapaalis si Ibarra sa bayan. Sa el filibusterismo naman, ang mga opisyal naman ng pamahalaan ang nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Tulad ni Don Custodio, inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan para makakuha ng pera at pabor. At ngayon naman sa kasalukuyan, ang mga opisyal ng pamahalaan, mga politiko at mga negosyante ay nag-aabuso ng kapangyarihan para rin sa kanilang sariling kapakanan. Tulad nga sa ibang opisyal ng pamahalaan ay inaabuso ang pundo ng bayan para sa kanilang sariling proyekto. Kahit na magkakaiba sa mga tauhan at sa mga paraan ng korupsyon, ang mga tema ng pag-aabuso ng kapangyarihan, pangungutong, pagnanakaw at pagsasamantala sa mga mahihirap ay patuloy na nararanasan ng mga Pilipino. Narito naman ang mga solusyon na sa tingin ko'y dapat gawin upang maiwasan ang isyu ng korupsyon. The first is strengthening anti-corruption law, strengthening institutions, raising public awareness, promoting transparency and accountability, encouraging citizens' participation. So, siguro kung maipapatupad ito, mga solusyon na ito ay maaaring mabawasan na ang korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya isa talaga ang korupsyon na nagdulot ng malaking problema at pinsala sa ekonomiya, lipunan at sa mga mamamayan. Kailangan ng pagbabago upang matugunan ang suliranin ng korupsyon ng ating bansa. So, that's all. Hanggang dito na lang ang aking video presentation. Bye!